Eto ha, pagkakaintindi ko dito, humahanga si Senadora Risa Ontiveros. Ma'am Maritel T, shoutout po sa inyo at kay Ma'am Lorelai Diasener. Sa pang-apat po nating topic, mga bossing, pagkakaintindi ko dito ang paghanga ng ating Senadora, Risa Ontiveros sa ating Pangulo. Siyempre, hindi naman magkakaroon ng joint sea patrols niyan kung wala din pong ganun ng Pangulo. O ano po ba nakasulat dito? Ontiveros, Joint Sea Patrol shows our resistance to China's bullying. So, kumbaga, yung pagsasama-sama po na ginawa, yung Joint Patrol po, mga bossing, pagpapakita sa Chinese na, nako, eto, kami ay lalaban sa inyo. Hindi kami magpapabuli. Ha? Kung ano yung ginagawa ninyo, tatapatan namin yan. The Philippines is taking stand against China's bullying with this joint patrol with its foreign allies in the West Philippine Sea. According to Senator Risa Ontiveros. Ontiveros on Monday, September 30, welcomed the country's sea patrol with the United States, Australia, Japan, and New Zealand po, mga kababayan. Hindi pagagapi. Lalaban tayo. Hindi pwedeng pagka binubuli tayo, atras na lang tayo. Pagka sinabi ng China na, eto na, nandito na kami, kailangan lumayo na kayo. Hindi po ganun. Nandiyan na pala kayo, ha? Eto, harapin nyo kami. Nandito yung mga kuya. Nandito yung mga backup namin. Di ba? Kung duwag po ang ating presidente, mga kababayan, ang sasabihin lang po niya, nako, wag na. Baka i-provoke lang natin ng China sa gagawin nating joint patrol na yan. Di ba? Hinto na natin yan. Pero isa lang ang kasigurado ko. Kung ang dating Pangulong Duterte ang nakaupo, wala pong ganito kainit na sitwasyon sa West Philippine Sea. Bakit? Hindi po papalagan ng dating Pangulo yan. Ang dating Pangulo po, kumbaga, parang tahimik na lang dyan. The joint patrol are clear display of our resistance to China's bullying. She said in a statement on September 30. This exercise demonstrates the commitment of the international community to uphold to the rules-based order in the entire South China Sea. It shows that we who believe in the rules of law will not tolerate any form of violence, threat and intimidation. Ganyan po kasi ang ginagawa ng China, mga kababayan. Ini-intimidate po, mga bossing. Yung tipong bubulihin tayo. Tapos kapag yung inilabas sa news, mga kababayan, patitigas ang muka. Pag inilabas na sa news, sila yung kawawa. Sabi ni Jean Lumedjok, Sir Mark, lalaban kami, may armas kami ng asawa ko, Sagwan at Bingwit. Who knows? Wala na. Sakop na tayo ng China kung si Duterte ang nakaupo. I do think that this help puts China in her place. Di ba po, mga kababayan, nung nalaman ng China, na merong namuo o binuo na joint patrol. Ano sabi nila? Saglit lang. Willing naman kaming makipag-usap Willing naman kaming makipag-dialogo Di ba, mga bossing? Biglang ganon. Dahil yung pambubuli po nila, hanggang doon lang yon. Kumbaga, ang tawag po natin, mga kababayan, sindakan lang. Mga boss, kaso yung dating presidente natin, nagpasindak ho. Nadali sa takot po, nadali sa kaba. Sabi, huwag ka na pumalag dyan. Tahimik ka na lang dyan, baka bombahin namin kayo. Wala na. Diba? Wala nang ginawa po. Sayang, kung ipinaglaban po ng dating Pangulong Duterte agad-agad, yung pagkakapanalo po natin sa UNCLOS, mga bossing, panigurado po,
wala na tayong problema ngayon, mga kababayan. Eh kasi, i-a-announce siya sa buong mundo. Siyempre, pag in-announce siya sa buong mundo, karamihan naman po ng bansa, gusto ng kapayapaan, mas papanigan po tayo. Sasabihin nila, iginagalang namin ang inyong pagkakapanalo. So, kakampihan namin kayo. 'Di ba? Sabi ni Marlene Valencia, Bagong Pilipinas Update. Ayan, yung bago nating channel. Bagong Pinas Update. Asan ba yun? Mamaya ilabas ulit natin. The country's maritime drills with its ally involved naval and air force unit to show collective commitment to strengthen regional and international cooperation in support of a free, open Indo-Pacific. Mga kababayan, alam nyo po, dito ako nagagandahan sa mga kakamping. Pag alam po nila, mga bossing, pag alam po nila, mga kababayan, na maganda ang ginagawa ng ating Pangulo, maayos po yung mga gabinete, maayos po ang pamamalakad, sumusuporta po sila. Para po sa akin, yaan ang tunay na oposisyon. Hindi po kagaya ng mga posisyon na wala pong ibang ginawa, mga kababayan, kung hindi manira lang po. Kung hindi sirain ng ating presidente, piliting bumaba ng maaga ang ating presidente at kung ano-ano pa. Halos po lahat ng paninira nila, puro tanim na lang ho eh. Sabi ni BMB, Alona Alejandro, subscribe dan to your other channel. Salamat po. Di ho ba? Yan ang mga tunay na oposisyon. Hindi kagaya ng iba. Sabi nila dati, kami ang oposisyon kasi sumasanib na ang mga kakamping at mga dilawan kay PBBM. Ha? Ano pinaglalaban nila? Pinaglalaban lang naman nila posisyon eh. Mga pambala nila sa ating presidente. Nagdodroga ang presidente. Pag hinanapan mo ng ebidensya, walang maipakita. Di ba, Ma'am Chris Rose? Ma'am Ai Chang, di ba? Salamat sa inyong subscription doon sa pangalawang channel. It's time for the Chinese government to uphold and honor its commitment to the international framework established by the UNCLOS and the BBNJ agreement. It has always been clear that it is China who is provoking. Yun naman po talaga totoo. Tension in the West Philippines. Ang gagawin nila, gagawa sila ng something at pagkatapos, pagmumukain po nila sa international, sa buong mundo, na sila po yung kawawa, na sila po yung binubuli, mga kababayan. Puro kasinungalingan, Etong China. Manang-mana doon sa mga nandito sa Pilipinas, Puro din kasinungalingan yung mga pinagsasasabi, Sabi ni Daisy Kitchen, ganyan naman dapat, hindi yung puro kontra sila at pakalat ng fake news. Shiro Kansaki, shoutout sa iyo. Sana ba ako? Anyway, mga kababayan, yun sa susunod nating balita. Actually, ang China patuloy pa din po sa pambubuli. Bagong Pinas Update. Yan po yung channel natin bago. Paki-subscribe lang po. Eto. Meron pa din pong ginagawang pambubuli. Ang China. Pero sabi ko nga po sa inyo, pang lang yan yung ginagawa nila. Pang sindakan lang po, Warship, hinabol pa barko ng PH. China, nilaser eroplano ng BFAR. Yan kumbaga, tinutukan ng laser. Alam nyo naman po, mga kababayan, kapag matutukan ka ng laser, iisipin mo na agad, naku, ano kaya? Sasabog na kaya yung bungo ko? Pambubuli pa din po yan, mga kababayan. Hinabol, Hinabol ng dalawang barko ng China, ang barko ng BFAR, di ba? Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa West Philippine Sea at tinutukan din ng laser ang eroplano.
ng ahensya na nagsagawa ng air patrol. So biruin mo, no? Yung ating mga air patrol magroronda sa ating kalupaan, magroronda doon sa ating mga nasasakupan. Tapos gaganunin ka, tututukan ka ng laser. Oh, di ho ba, mga kababayan? Nakakatakot ho yun. Pero sabi ko nga ho sa inyo, yan namang mga China na yan, ano lang yan eh, puro sindakan lang po, hindi nila matuloy. Tapos ang isisigaw nila sa buong mundo, kawawa sila. Sabi ni Ma'am Maritel Team, matagal na akong nakasub sa second channel mo, host. Salamat. Patungo sa hasa-hasa show ang BRP Daru Romapenet. Tama ba yung basa ko? Romapenet, oh. Isang civilian vessel ng BFAR noong Biyernes, Setyembre 27 para magdala ng supply ng pagkain sa mga mangingisdang Pinoy doon. Kasama nito ang paglalayag ng BRP Datu Matamnan. Pero mga boss, hindi lang ho hinahayaan ng ating Pangulo yan. Hindi po hinahayaan na ganyan lang po. Kaya nga nagbuo ng joint patrol, mga kababayan. Natigil dito sa mga pambubuli po ng China, mga kababayan. Pasasaan po at matatapos din yung init na yan dyan sa West Philippine Sea. Pasasaan po at magtatagumpay pa din, mga kababayan, tayong mga Pilipino para po doon sa pinaglalaban natin na karapatan dyan sa West Philippine Sea. Mga bossing, pasensya na ha, medyo paos. Ako'y magpapaalam na sa inyo. Ha? Babawi ako sa inyo mamayang gabi sa live natin. Okay? So, uulitin ko, hihingan ko kayo ng suporta dito sa pangalawang channel natin. Ayan, bagong Pinas Update. I-subscribe nyo lang po dahil magla-live din po tayo dyan araw-araw po. Mga boss, maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Cheryl Santa Maria, shoutout sa iyo.